So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Pang-anim na battle sa Isa Buhay 2023 first round. At syempre bracket bina tayo. Patatapos ko lang actually ma-review yung battle ni Saito against J King, na putang ina, sobrang lakas ni Saito doon. So nagpahinga muna ako bago ko mag-review ulit ng panibagong battles, kasi dinaramdam ko pa kung ano yung mga narinig ko doon sa mga bara ni Saito. And para sa akin sobrang lakas pa rin talaga nun, pero we need to move on and start again sa bagong review. So JD versus Castillo. So di ko alam kung anong battle yung nangyari dito. Is it a close fight or what? Pero let's see. Huwag natin patagalin. JD versus Castillo. Review na natin to. Let's go. Tig 2 minuto dapat. 5 ang hurado natin sa first round ng Isa Buhay 2023. Pakinggan natin. Second side 11, Castillo. Game! Game! Nung sinabi ni Sir Arik na kami yung magkalaban, di na tumigil na mag-chat itong punyeta. Huwag ko daw idamay si ganto. 32 lines dapat. Tapos ako pa yung mauna. Siyempre, sinunod ko lahat yon kung saan ka komportable, sige repa. Pero nagkalat lang mga CD ni FPJ sa sobrang dami na partida. Kasi malamang, isa sa mga linya ni Mang Mang, pagtapos ko sa J King, tong Castillo naman. Aanggel din yan sa sinabi ko kay Pistol about sa sulatan. Take note, basa ko na yan. Predict ko na yan. Tatawagin mo kung snitch siya, gawa-gawa ko na tema. Sige, sipatin nyo ng gusto na pang-adik yung balasubas niya na rima. Makikita nyo totoong kulay ng bato sa mga gas-gas niya na linya. Kasi yung style ito sa battle, mga English word tinatagalog, tapos feeling niya ang lakas-lakas niya. Sample? Kakatawag daw sa kanya. Okay. Nagkaroon ng buffering, pero habang naglo-loading, from start, no, hindi pa ganun ka lakas yung mga binibitawan ni Castillo dito. Syempre mag-expect ako kay Castillo dito na malakas, kasi syempre bawi niya to nung natalo siya kay Pistol sa Isa Buhay din, no. Tignan natin kung makakabawi siya or makakapag-generate siya ng mga haymakers or mga punches. Pero so far, sa mga narinig ko, medyo nagkukulang pa. Niya. Sample? Kakatawag daw sa kanya na pusher yung kalaban na itulak niya sa hukay. Pusher. Tulak. Di daw pinapansin si GR0 kasi yung sulat pang isnab. Di pinapansin. Isnab. Kaya niya daw umiskor ng malayo kahit bigyan mo ng range. Wala na bang ibang daan? Anyways, tang inang yan. Amboy, siguro yung sa'yo nag-mentor. Ganon yung taste mo sa rap. Tinatagalog yung English flavor. Si Arik, ano to? Castillo versus Google Translator? Tagalog to English, English to Tagalog. English to Tagalog, kaya pala umangat yung sulat, di na ako nagulat. Yung tigpipiso niyang linya, kinonvert niya sa dollar para tumaas value ng sulat. Siyempre, di nyo yan mapapansin. Dinadaan sa deliver na intense. Nandun na yung mga common mo na word. Tang inahanap ko ay sense. Sulat niya, English tinatagalog, kaya feel ang bobo. Habang sulat ko'y bumabali ng buto, bawat hit may combo. Ito'y Tito Ortiz laban kay Tito Soto. Sulat mo walang bigat, walang DN, di kailangan i-mention pa. Puro basura bara mo, aggression lang yung meron ka. Stage presence lang yung meron ka, wala kang barang branded. Puro generic, pinapakita mo na parang right mid. May presence ka nga sa stage, pero absent-minded. Matapang daw tong JD. Tapos di ako umiinom ng alak. Pero walang amat sa akin yan, panatag to. Tatamaan daw ako sa JD. Kaya unang ikot pa lang, binasag ko. Basag ka na sa round 1. Kita mo naman pati yung fans na ka-relate.
time, ikaw naman. Ngayon, pakinggan na natin si JD kung paano mag-translate. Okay, sabi ko kanina, nung pinost ko yung battle, sabi ko syempre nag-aantay ako ng malakas na linya galing kay Castillo kasi syempre napanood ko si Castillo doon sa Ahon 12 against Bagsik, no? At na ang lakas niya doon, and para sa akin doon siya umangat tapos sumali siya ng isa buhay, 'di ba? So syempre nag-expect ako na bumawi si Castillo kasi natalo nga siya sa isa buhay 2022. And ayun, yung performance so far yung performance ni Castillo sa round 1 medyo flat, dead air, medyo hindi pumapasok yung mga punchline. Medyo nagagaanan pa ako sa mga punchline. I mean, medyo nagagaanan pa ako sa mga sulat and walang gaanong punchline na pumasok. So, ayun lang naman masasabi ko, no? Kasi medyo hindi rin nakuha ng crowd yung ibang mga linya. And ako din, no? May mga linya rin ako na medyo okay. Ganun. Marang ganun lang. So, let's see, JD. Gang! Ang babangga pang putang ina. Mukha yan, sarap pang singkitin. Pag ako bumangga sa'yo ng chest, di mo kayang dibdibin. Chest, dibdibin. Putang ina mo, sumasabat ka ba? Ang dami mong alam. Paano mo nalaman na sasabihin ko yung mga angulo na yun? Matagal mo nang ramdam? Chest, dibdib. Idadagdag ko na. Yung bata mo si Boy Lelibel ka ba? Stage 1 pa lang, nilalaglag mo na. Lakas pang mang maliit. Di naman nag-e-excel, tanga. Kaya bago ako magsimula, ako naman magtatanong sa'yo. Lelibel ka ba? Kasi nung binigay sa akin tong matchup na to, ako... Yung linya na lelevel ka ba, si Castillo nagsabi noon, doon, yun nga yung sabi ko sa inyo, doon nga siya nakilala. And laban niya kay Bagsik yun sa Ahon 12. Ay, aburido. Kasi feeling ko, putang ina, hindi ako deserve neto. Pero si Enigma talaga, sobrang matalino. Nakaraan kasi, pinatay ko yung king, kaya sinunod kita! Ano? Castillo? Ano? Okay, ang galing ni ang galing ni Castillo sa round 1 kasi na-predict niya yung mga sasabihin ni JD, yung Tagalog, English, tapos yung pagkatapos ni J King, ako naman. So okay yung part na yun, medyo na-predict ni Castillo yun, no? So far, yung dalawang angulo na sasabihin ni JD, so okay yun. J King at Castillo yung proyekto sasalpak, parehas pang 3GS yung pundasyon na sasadlak. Isang harit kaharian, yung konsepto pumalpak. Nang dumating yung JD Judgment Day, sila'y parehong bumagsak. Kasi nagpapanggap palagi para mag-trending yan. Eh ang pag-asa akong mayari, puta late dream lang. Umaas na panghari, napaka-basic niyan. Wawasakin ko kaharian mo, galawang Genghis Khan. Oo, Genghis Khan, ang napiling ehemplo. At sa kanya ako sinentro. Kaya wag kang humarang Castillo nang wawasak to ng templo. Pagkasibak, matatamaan. Tinitiyak, walang hangganan. Castillo'y biyak ng dahan-dahan at iiyak kang walang tahanan. Guguwang Castillo, karumal-dumal ang inabot. Mawawalan na ng tirahan, mababahayan pa ng takot. Pero naalala mo to? I'm the best. Proud akong produkto ako ng 3GS. Sheesh! Yung palang panalo na ako eh. Kasi 3GS ka, o ba't mo sinisiraan? Diba? Nag-expose para sa exposure, naglabas ng expose. Kahit alam niyang bawal. Kaya puro X ginamit ko, total naglalabas ng skandal. Kasi nagsusulatan daw grupo niya. Ulol, nakakatawa ka. Kasi di ba you're the best, produkto ka ng... Okay, so about dun sa susulatan, sinabi na rin ni Castillo sa round 1 yun. So, yung part na yun, medyo na-predict rin yun ni Castillo. 3GS o ano ngayon, proud ka pa? Sasabihin kung susunod, alam ko na masakit. Sige nga, kung proud kang 3GS, tapusin mo yung laban ni Sherman at Mastapit. Kaya mo? Kaya mo? Hindi ko pa napapanood yun, no? So, ewan ko, ano bang meron dun. Uloy plastic! Kasi pagkalaban niya 3GS, may dumi siyang binabahiran, pinipilit niyang patirin ng napiling kapatiran. Kasi babaero si K-Ram, pistolero si Inay, kakadiri talaga.
Hoy, wag mo ipasa sa kalaban mo yung gawain ng sarili mong ama. Dahil tunay na babaero yung tatay mo. In-angel ko na. Di lang basta nilabel ko pa. Ay lahat ng mga kapatid niya dito sa loob, sinisiraan madalas. Palibasa din niya masabi galit niya sa mga kapatid niya sa labas. Kaya lahat ng sikreto binubulgar. Di na yan nahihiya. Nagtatago sa pangalang Castillo pero sariling tahanan nyo sira-sira. Aray! Pag siya ng real talk, piling entitled siya. Pag ako ng real talk, yung level mo magiging libel na. Kaya kung tatanungin mo pa ako, kung le-level ba ako, ang masasabi ko lang puta, bago mo alamin kung le-level ba ako, lumebel ka muna. Boom! Predict ba? Okay, yung tatlong angulo na sinabi ni Castillo sa round 1, yung J-King, ako yung susunod, yung sulatan, pati yung English Tagalog, no? So para sa akin, yung tatlong angulo na yun is hindi na ganoon ka lakas yun nung sinabi ni nung nangyari or nung nagawa ni JD sa round 1. So siguro yung tatlo na to, ililess ko na to ng 1 point para kay JD. Kasi yun nga, ang galing ni Castillo sa part na yun kasi na-predict niya yung mga sasabihan ni JD. And okay sa akin yun, score yun or less yun. Score yun para kay Castillo and less score naman yun para kay JD. Then, punchline, medyo siguro content, medyo hindi ko natripan yung pares nilang content kasi nakukulangan ako sa mga haymakers at sa mga punches, sa mga punchline nila sa isa't isa. So, siguro tatabla ko yun. Performance, I think tabla rin yan kasi malinis naman yung naging performance ni Castillo at ni JD. Sa oras parehas naman silang luwag pa sa 2 minutes. So mahirap tong round 1. Initial vote ko actually is tabla kasi ang hinahirapan nga ako balansehin kasi malinis yung performance ni Castillo. And ayun din naman yung nangyari sa round 2 ni JD. Kaso nga lang may prediction kasi na nangyari. And yun, para sa akin naging less points yun kay JD. So di ko alam kung itatabla ko ba siya or dalawa kasi yung vote na pinagpipilian ko. Pwede ko kasing ibigay kay JD yung round 1 or pwede kong itabla. Yun lang naman yung pinagpipilian ko. Bakit ko ibibigay kay JD yung round 1? Kasi aggressive siya. Mas aggressive siya, mas dala niya yung stage, mas ramdam siya ng tao, unlike kay Castillo na naging flat, naging tahimik, unlike kay JD na medyo nagre-react pa yung crowd sa mga bars niya. Bakit ko itatabla? Kasi nga yung tatlong angles is naging predicted, no? So siguro na lang, just to be fair, itatabla ko muna yung round 1. Dapat talaga yung JD yon, pero ililes ko ng 1 puntos dahil dun sa predicted na lines ni Castillo dun sa round 1 ni JD. So itatabla ko muna yung round 1 sa 8 points, no? So tabla muna, I can't decide pa. Kulang na lang sabihin. Predict ba? Putang ina. Kulang na lang sabihin niya yung red pula, yung green berde, di ba? Tapos umanggel ka sa sinabi ko kay Pistol, gawa-gawa ko lang yun. Naniwala ka sa akin, alam mo namang ubod ako ng sinungaling. Yung nakakatawa lang, hindi dumepende ka sa akin. Tapos, game na. Basta na-predict ko siya, okay na yun. Past battles mo, nagsasabi kung saan destinasyon mo ngayong taon. Na i-match up ka kay Zaki at J. King kasi ikaw na yung next na makukulong. Pero ibahin mo ako sa pulis kasi iba ako pag nagtanim sa wanted. Kasi utak ko, terrorist, sabog kapag ako nagplanted. Yung Castillo may pasabog, kaya tsak, linya ko ay counted. Nagmistulan akong bomba, kaya mas delikado kapag crowded. Di nyo napansin? But round 2, ang dali lang nakulong. Yung JD na tanga,
natural na predict. Round 1 pa lang, nahuli na kita. Kaya may karapatan kang manahimik sa laban na to. Kasi lahat ng pwede mong sabihin magagamit din laban sa'yo. Oh, baka sabihin dinaya, magrarason pagka-end ng fight. Di nyo masasabing cheat. To, pag binasahan ko siya ng Miranda rights. Chito, Miranda rights. Yung JD daw ay alak na mahirap mabuksan kasi silyado. Pero walang imposible sa veterano na tanggero. Kasi kung di kita kayang mabuksan, bubutasan kita sa ulo. May kasalanan ka pa, gago. Sinong nakapanood dito ng Shaboy at Serdeo? Sino? Kayo, di ba? Ang saya, no? O real talk, siya talaga yung nagplano. Ano? I-deny mo? Sasabihin mong hindi. Loko, bisto ka na, tol. Nagpapanggap ka lang na audience. Ikaw pala dun yung direktor. Ano, masaya ka? Masaya ka? Kasi si Shaboy sinabihan na binababo yung hip-hop. Masaya ka? Masaya ka? Kasi si Shaboy habang buhay ng band sa flip-top. Masaya ka? Nasabi nung Miss Lakon, pero sasabihin ko pa rin. Si Deo, paano nyo niloko? Yung flip-top, ginawa nyong porno. Yung JD, yung Shabo, yung Deo, magkakasosyo. Ika daw ni JD, para daw maging world class. Unique, sila lang daw yung nakagawa. Oo, naging world class kasi yung guro na pahiya sa buong bansa. Gawin mo to, Deo. Sabi niya, gawin mo to, Deo. Tangina. Sabi mo kay Deo, di ba? Mag-jowa reveal ng may laplapan. Para daw Netflix. Chill daw at relax. Grabe trip ni JD, yung flip-top. Gusto niya maging Viva Max. Gawin mo to, Deo. Gawin mo to, Deo. Para magtunog foreign. Yan yung sol-sol ng talangka. Kaya pala nagtunog foreign, siya pala may pakana. Foreign, pakana. At dun ko napagtanto na tama yung pruweba ko. Na talagang adik ka sa bato kasi pati Shaboy ginamit mo. Kaya minsan sa aking isipan, di ko maiwasan na pandirian katingnan. Nasa nabuo mo na konsepto na isipan mo si Deo halikan. Naging paraan mo lang si Shaboy para taguan yung kabaklaan. Pero deep inside, gusto mong ikaw yung lumaplap kay Sir Deo, di mo lang maganapan. Last, para to kay Deo. Kung gusto mong irespeto bilang tao, may dalawa kang dapat pagpilian. It's either na tumbahin mo si JD o lumipat ka ng ibang bayan. Kasi kung tunay mo siyang sandigan, ba't sa kalibugan hinayaan? Ako na mismong nagsasabi sa'yo, Deo, na si Jay, di mo kaibigan. May baon na ribat yan kasi alam niya totoo. Okay. Same energy, same approach, same sa round 1, no? Hindi pa rin to yung Castillo na hinahanap ko na battle mode. May hinahanap pa akong Castillo kasi syempre, sabi ko nga sa inyo, malakas yung Castillo na napanood ko and syempre kailangan mo ma-maintain yung ganong kalakas. And lalo na to tournament, galing pa siya sa last year tournament din na isa buhay. Medyo nagkulang din ako sa performance niya nun pero okay naman yun Feeling ko mas malakas pa nga yung performance ni Castillo dun sa isa buhay 2022 kaysa dito. Medyo ang galing lang sa part ng round 1 ni Castillo kasi na-predict niya yung tatlong angles, pero yung round 2 medyo hindi ko rin masyadong natripan, no? Kasi medyo kulangan ako sa stage presence ni Castillo. So ayun, ulitin ko lang, no, round 1 tabla dahil sa tatlong angles na na-predict ni Castillo, pero dapat JD yung boto ko doon. Syempre respect sa pagiging creative ni Castillo sa round 1, kaya minusan ko si JD sa tatlong angles na yon. So tinabla ko. Round 2, same approach, same energy. Stage presence nagkukulang, saka sa mga punchline nagkukulang. So round 2, mamaya ko nabigyan ng score, pakinggan mo natin JD. Round 2 niya, umiikot lang sa ginawa.
Ayun, isa pa yun, nakalimutan ko. Angels ni Castillo, umikot lang dun sa nangyari dun sa Shaboy tsaka Cerdeo. Hindi siya nagkaroon ng ibang anggulo, panlaban. Kaninang kalaban. Napakawak niyan. Oo, na-predict mo yung round 1 ko, pero round 2 mo, na-predict ni Islak 1. Ginamit na ni Islak 1 yun. Yung flip-flop ginawa yung porno. Tangina, grabe ka. Oo, totoo yung halikan ni Deo at Shaboy. Kadiri lang yung pagkakalabi niya. Anong ganon? Gusto mo yung ribat? Ito, magbabalik. Naiinggit ka lang kasi hindi sa'yo umalik. Huwag ka nga umechos. Yung nagalikan sila, nandun ka sa gilid, nagsiselos. O si Enigma, nagbabatrip na sa'yo. Puro ka kaadikan. Ako sinasabi mo, nagsasya mo, bakit ikaw gusto mo siyang kaalikan? Anong hindi, gago? Huwag ka masyadong impacto. Nung pinaplano natin yung halikan nun, magkasama tayo! Nung Royal Rumble, lakas mong kasarimpakit si Saito. Gago ka? Bakit Castillo? Guwapo ka? Di ibahin natin yung tanong, nakaka-insulto eh. Bakit Castillo? Tao ka? Mukha kang animal, hayop ka! Hindi ka bagay dito. Bumalik ka sa bundok sa tribo nyong may balahibo. Huwag kang masyadong pabibo, yung lahi nyo primitibo. Ikaw ang dahilan kung ba't sinabi ni Bagsik na yung taga Iloilo, di Pilipino! That's racist, mga nigga! Tas sasabihin mo, pogi ka sa inyo? Takin na tornilyo ang luwag. Kung ganito pogi sa Iloilo, ano yung mga tao dun? Bulag? Ano, both eye? Kung ikaw yung vocalist ng mayonnaise, nagpakamatay si Jopay. O ano? Ganyan, puta freestyle na, huwag kang makangas. First time kong nakitang tumawa si Batas. At speaking of mayonnaise, hindi ka ladies' choice. Wala kang option ka nga. Nagyayabang pang stick to one siya, natural, no choice ka na. Pero magyari pa to, sasabihin niya, ang tunay na pogi, hindi manloloko. Lupit lang napili mo. Di ka nga manloloko, hayop ka, niloloko mo naman sarili mo. Tangin na to, puging-pugi, pag nandito sa Manila, palibasa sa lugar nyo, puro kalabaw nakikita. Tas sasabihin mo, kamukha mo si Astro. Nandamay ka pa ng problema ka, nananahimik yung tao. Kaya yung shota mo ngayon, wala nang solusyon. Nung sinagot ka niya, malamang di na pa alam yung evolusyon. At pag may laban sa flip-top, malakas, stage presence talaga ni JD. Malakas. Mention na mayor nila. Tangin natin din ito. Nagsosolicit sa munisipyo, nilalagay boksingero. Yung flip-top ginawang sports. Puro katangahan. Bakit sa munisipyo nyo ba, uso palakasan? Sabi sa sulat Mayor, tulungan niyo ako sa pamasahe. Takinak, hindi magplano. Anong pamasahe, hayop ka? Sagot ni Enigma, aeroplano. Tangina mo, sindikato! Ano, di ka kilala ng mayor nyo? Magpakilala ka kasi na may mabuting intensyon. Gusto mo ako magpakilala sa'yo, ako magdidesisyon? O Mayor Jerry Treñas, siya si Castillo. Binoboto niya yung kalaban nyo kapag eleksyon. Body bag! Predict, gago! Ano, na-predict mo yung pagkatalo? At yung laban na ni Bagsik, meron siyang linyang. Mahilig ka mag-screenshot, ikaw ay miyembro ng Screenshotters. Screenshotters? Anong klase yun na picture? Kahit i-screenshot mo yung Screenshotters, malabo yun makapture. Panoorin nyo, Bagsik versus Castillo, 15 minutes, 50 seconds. Doon niya inimprenta, tawa kayo ng tawa. Panoorin niya muna, nandun yung ebidensya. At yung laban niya rin kay Kera, meron siyang linyang. Mga babae mo, kamukha ni Pia, worst back. Worst back? Sakit nun sa likod. Bakit di mo galingan? Para lang magpatawa, lahat na lang pagtitripan. Yung worst back, naging worst back. Bakit mo pinalitan? Ito yung karma mo, pakinggan. Na labang to ang magiging worst back. Di mo na kayang balikan. Ano pa? Yung kaninang utangin na mo, ano ka, terrorist ka? Wag ayos yun no? Ka magbida! Walang sinabi yung terrorist pag kinounter na kita! Woo! Alam mo sa Gary pa?
Tangina, ang lakas ni JD dito. Hindi ko alam pero feeling ko freestyle yung iba doon and pasok yung freestyle na yun. Feeling ko yung ratings niya sa round 2 hindi na niya masyadong in-spit naramdaman na ni JD na sa freestyle niya pasok yung mga sinasabi niya and tawa na yung crowd doon, especially si Batas. Tumawa si Batas doon. Galing ni JD dito and para sa akin sobrang na-overpower ni JD in terms of crowd reaction si Castillo and stage presence sa performance. Pasok din yung rebat niya, yung mga patawanan, yung mga jokes niya. Yung worst back, sakit sa likod nun. Ang lakas nun. Natawa ko doon. Ang lakas nun. Ang lakas tol. Ang lakas ng round 2 ni JD and para sa akin, enough yun para matalo ni JD or ma-overpower ni JD yung round 2 ni Castillo na which is para sa akin naging dead air. Yung round 2 ni JD sobrang buhay yung crowd and feeling ko mas naangatan niya pa yung performance niya dun sa round 1 no. Yun yung sinasabi ko sa inyo no, kung yung round 1 is hindi kayo sa mga battle rapper dyan or sa mga gusto magplano ng mga battles, kailangan kapag battle kayo, if naramdaman nyo na hindi ganun kalakas yung round 1 nyo or any rounds nyo, kailangan sa next round maangatan nyo yun. So yun, ang galing ni Castillo, ang galing ni JD dito sa part na to. Ewan ko kung siguro naramdaman niya na okay, yung round 1 ko tagilid kasi na-predict ni Castillo yung ibang lines, so kailangan ko maging agresibo, mas agresibo pa sa round 2. And ayun yung ginawa ni JD and para sa akin na-appreciate ko yun. Sobrang angas nun yung presence niya, punchlines niya, jokes niya, galing. So JD sa round 2, kung round 1 nahirapan akong bumoto doon, pero yung round 2 kitang-kita JD yun na overpower niya talaga si Castillo. So bigyan ko ng 10-8 yun, perfect yun para sa akin. 8-8 sa round 1 tas 8-10 sa round 2, so 18-16 in favor of JD. Round 1 tabla, round 2 JD. Round 3 sinisita niya pa yung worst back, gago worst back yun. Gago kung sasabihin ko yun, wala kang pake. Wala kang karapatan na sabihan yun. Tangina, maging Bisaya ka kasi. Uma-adjust pa nga kami sa lingwahe nyo Gago, sinisita mo akong probinsyano? Aba, ang galing mo mamen. Baka nakakalimutan mo, probinsyano ka rin. Idol na idol ko yung tao na to. Kasi di siya mayabang, matik. Believe ako sa'yo kasi na-maintain mo yung maging matabang adik. Adik? Tapos yung katawan busog sa pagkain? Tingnan mo nga mukha mo, ayop ka. Mukha kang bulldog na antukin. Kasi pag walang shabu, sulat ni JD, wala talaga. Walang halaga. E di parang hero lang sa Dota si JD, tangina. Kasi malakas lang siya pag may item na dala. Oo, mahina kang sumulat. Kahit saang speech pa yan dalhin. Dahil para tong si Darna, mag-take ba ng bato, bitch ka pa rin. Kasi seryoso, yung matchup ni Sir Arik, di ko malasap. Pagkat Sir, ibang adik yung gusto kong makaharap. Kasi sino ba to? Si JD, yung dakilang sad boy ng social media. Magpo-post ng sad post, i-delete naman pag makikita ni Enigma. Lagi niyang daing, hindi ko na kaya na damhin. Problemang sumasakal. Di ba sabi mo best friend mo si Gerald M? Ba't di ka magpatiwakal? Ano, masakit? Masakit! Gago, kailangan mo yung tanggapin at habang buhay mo dalhin. Kasi paano ka lalaban sa akin kung yung mismong laban mo sa buhay mo di mo kayang harapin? Oh, di ba may anak ka? May anak ka. O ba't lagi mong bigkas na yung loob mo guguho? Nung nag-post ka na laban ng anak, yung damdamin ko nanlumo. Anong karapatan mong sabihan siyang lumaban kung ikaw mismo sumusuko? Nagribat pa yan sa laban nila ni Zaki. Yung anak niya daw kahit di niya sustentuhan, at least binuhay niya. Pinagmamalaki niya yung di niya pagsustento. Proud papa. Pag narinig yun ng yung supling, ano kaya yung emosyon?
Posted line mo sa Facebook katong ano ka sa battle, same na karakter lang yun. Kasi handa mong sabihin kahit ay diya patapon para malike lang yung linya, mapusuan siya sa battle, agad kuha reaksyon. Like, puso, yung reaksyon kulang, pero susubukan makompleto. Sakto! Angry pala yung mag-ina mo kasi walang natatanggap na care galing sa'yo. Tangina na sabi mo yon, kahit di mo nasustentuhan, at least binigyan mo ng buhay. Sa pagiging gutom mo, sarap battle, nilunok mo, pati katiting mo na prinsipyo. Para masabi lang na classic yung rebat, pati anak sinakripisyo. Kaya anong laban ng anak ha? Laban ng anak? Ipokrito! Nung sinabi mo yun, gago, di ka kinilabutan. Na yung sinabihan mong lumaban, matagal mo na palang sinukuan. Kaya shout out sa anak ni JD. Ito si Papa, oh. Sarap battle, ang husay niya na. Pasalamatan mo daw si Papa kasi kahit papano daw binuhay kanya. Baby, alam kong di mo maiintindihan to kasi nga bata ka pa. Pero tandaan mo yung pagmumuka ni Papa. Siya yung dahilan sa gabi-gabing pag-iiyak ni Mama, puta! Magaling ka mag-rebat? Oo. Sige, patunayan mo. Ibalik mo yung oras na wala ka sa tabi ng anak mo. Kasi baka sabihin Kasi baka mag-rebat sabihin, Castillo, di mo naman naranasan maging magulang, ba't ka iyak ng iyak? Oo, di ko naranasan maging magulang. Pero naranasan kong maging anak! Tangina! Punto per punto! Simple na mensahe pero kayang mangwasak ng bahay. Hindi lang to basta bate lang, JD. Yung mga linya ko may pakay. Nandito ako ngayon para sabihin yung sabihin dapat ng magnanay na deserve ng anak mong magkatatay. Pero ni minsan, JD, di mo deserve na maging tatay, tangina ka! Oh, mga judges! Ano? Pupuntusan niyo si JD kasi yung punches niya 1-2-1-2. Eh di tanong ko lang po, ilan yung puntos ng mga linya kung may pinupunto. Time. Game! Andun yung punto, yes. Okay. So ako nasasagot kay Castillo. De, joke lang. Hindi, andun yung punto. Maganda na itawid naman niya, na-deliver niya ng maayos yung gusto niya sabihin or yung buong returns niya, buong round 3 niya kay JD. Andun yung story, andun yung pag-explain niya, andun lahat sa round 3, pero hindi enough, no? Hindi enough kasi although andun yung angulo, yes, against JD yun, pero hindi ganoon kabigat no? Hindi, kahit ako mismo, kung ako halimbawa ako si JD, kung sa akin sasabihin niya, feeling ko hindi rin ako tatablan ng mga ganong linya ewan ko, pero may ibang personals kasi, diba? Alam ko, lagi ko nasasabi sa inyo to, na yung ibang personals na nafe-feel ko yun at umaaray pa nga ako doon, diba? Aray, sakit nun, mga ganun pa nga ako pero itong personal shit ni Castillo is parang hindi enough or siguro kulang sa conviction, kulang sa energy, or kulang sa presence. Hindi ko alam, pero yun talaga yung masasabi ko. Kulang, ayun lang. So, tignan natin kung ano yung bawi ni JD. Pero yung round 3 ni Castillo, bukod sa mahaba, almost magpa 5 minutes na yun, I think, although andun yung mga punto, malinis na itawid, feeling ko beatable pa rin yun, diba? Kung ma-perform ni JD sa round 3 yung katulad ng round 2 niya, matatapos si Castillo dito. So tignan natin. Putang ina, maging Bisaya daw ako. Sabi ng kamukha ni Badang. Ayoko maging Bisaya, gago, ikaw na lang. Nandadamay pa. Yan ang kanyang strategy. Itong umaasta na hari, lumalagpas sa boundary. Kaya sige, mandamay ka. Ilabas mo properly. Pero tandaan mo, napapahamak ang hari sa mga hindi na property. Kaya sige, mandamay ka tungkol sa akin. Diyan mo ako kawawain. Tutal di ako interesado sa kwento ng buhay mo dahil wala na akong planong pahabain. Kasi kung di daw siya Castillo, siya ay palasyo. Kakairita. Kinumpara yung sarili sa Malacanang para lamang magbida. Pero pamilya nga daw niya mamamatay tao. Kaya naman pala, naging Malacanang, puro kriminal nakatira.
Puro kriminal na. O, idadamay ko na pamilya mo! Para wala nang sagabal! Total, para mas masira yung Kastilyo, dapat isama mo yung kawal. Paparusahan isa-isa yung walang nagbabawal. Uunahin ko mga kapatid mo, ipaparalas ko yung karnal. Kasi ginawa mo nung round 3, lagi mong ginangawa. Kasi ito na yung karma mo, Kastilyo, ako naman yung gagawa. Yung kapatid mong si Jera at Jessia, di ko sila gaganunin. Kagala ko lang sa bukirin, tas doon ko sila babayuhin. Madamay na madamay, wala akong sasantuhin. Pagkatapos kong baunan, doon ko sila babaunin. Yung tatay mo si Jericho, pag-aararuhin ko nung walang gamit na kalabaw. Kahit matanda na, putang ina, hindi siya pwedeng umayaw. Lalagyan ko ng sound trip pag tanim may di biro para siya ay sumayaw. Iba't ibang stroke si papagawa ko hanggang di na gumalaw. At yung nanay mo si Jeanette, diba? So, ayun. Ito, nag-personals na rin si JD and ito yung pinagkaiba ng personals ni Castillo kanina sa personals ni JD. Yung part na about dun sa araro na mag-araro na walang kalabaw tapos iba't ibang stroke hanggat di na gumalaw. Masakit yun. Medyo naramdaman ko yung personals na yun. Pero yung mga personals ni Castillo kanina, wala akong na-feel na okay, masakit yung ganun. Wala eh. So, yun yung pinagkaiba. lalagyan gumalaw. Biro, para siya ay sumayaw. Iba't ibang stroke si papagawa ko hanggang di na gumalaw. At yung nanay mo si Jeanette, lalagyan ko ng gilit. Sasakalin ko ng lubid, total stricto, ako naman maghihigpit. Yung katawan niya, ilalagay ko sa tabi ng kanyang asawa. Total mamamatay na pala yan, tataniman ko siya ng bala. At pag si John Jeric dumating, talagang manginginig to. Yung tuyo yung lupain, dugo mo pandidilig ko. Yung mga katawan nyo, irorolyo ko sa banig. Iampas ko sa sahig. Sisindihan ko ng apoy mga bangkay nung malamig. Oo, si John Jeric, Jericho, Jeanette, Jera at Jessia, sinilaban ng konsepto mapulot nyo. Dahil kakatawag nyo sa akin ng adik, yung 5J sinunog ko. Anong anak gago? Huwag ka masyadong mangbintang. Anong di sinisistentuan? Kakapadala ko lang. Gago ka ba? Huwag ka masyadong masakit. Anong walang gatas? Kabibili ko lang ng Bonakid. Kaya ano? Di na ako nagpigil para ikaw ay makitin. Kaya huwag ka magtatanong dyan kung lelibel ba ako dahil unang-una Castillo, di mo ko kalibel. At sinasabi putang time. Second sight 11. Yung round 3 ni JD personals, dun lang nag-start siya sa personals tapos din siya sa personals. Pero siguro yung para sa akin hindi na ulit ni JD yung performance sa round 2. Sobrang lakas kasi talaga ng stage presence ni JD sa rounds 1 and 2. Sa round 2 especially, no. Sobrang lakas nun, tol. Pero yung round 3 medyo naging flatten yun para sa akin. Nagkulang, may kulang eh. Siguro yung aggressiveness andun pa rin from round 1 to 3, andun pa rin. Yun yung hinahanap kong pagiging agresibo niya, pero hindi ko masabi kung ano yung kulang, pero may kulang kasi yung rounds 1 and 2 para sa akin nag-uunahan sa top 1, no? Pero yung round 3 medyo in-expect ko na ma-maintain niya yung katulad ng round 2, pero hindi dumating eh, no? Personals, yes, masakit yun. Sabi ko nga, diba, napaaray ako doon sa may palayan, araro na stroke, yun. At naarayan ako doon, nasaktan ako doon. Pero ayun, yung round 3 siguro kay ano pa rin yun, okay, mag-alala, kay JD ko pa rin ibibigay yung round 3. Kung yung round 2 sobrang lopsided yon, one-sided yon na JD. Yung round 3 siguro, I think para sa akin dikit yon. Bigyan ko ng 9-8 na score in favor of JD pa rin. Ayun, 9-8 pa rin talaga. So para sa akin yung atake kasi ni Castillo from round 1 to 3 naging pare-parehas lang eh, no? Hindi umangat or hindi bumaba, same lang, no? Tapos same story din na nagkukulang sa mga punches.
Yun at yun din talaga yung masasabi ko. Umikot lang sa ganun uikot lang sa mga ganun yung comment ko sa round all 3 rounds ni Castillo. Unlike kay JD, from round 1 undecided pa ako. Actually decided naman ako, kaso nga lang may 3 angulo na predict si Castillo, so tinabla ko yon. Tapos round 2 kitang-kita naman sobrang lakas nun, no? May mga freestyle pa doon si JD na pasok, at yung ibang returns niya para sa akin hindi na niya inispit kasi enough na yon. So binigyan ng 10 puntos yon. Then round 3 ni JD, hindi na niya na-maintain yung power niya sa round 2. Medyo bumaba na. Nag-stick siya sa personals. Pasok pa rin naman yung rebat na sa dulo, no? Ayun, yun lang naman, no? Wala na akong ibang i-comment dun. Pero humina yung round 3 ni JD. So, all 3 rounds ni Castillo, may 8 points siya para sa akin. So, 24. Kay JD naman, 8-10. 8-10-9. So, 27. 27 to 24. Round 1, tabla. Rounds 2 and 3, JD yun. So, JD. Sa buhay 2023 battle, Castillo vs JD. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, advancing sa tournament, 3-2. Mag-ingay para... Shit, dikit. 3-2. So, alam naman si JD na nalo dito. Ay, JD. Shoutouts, Castillo. Shoutout ko yung mga sa Team Fizz Team tsaka sa Team SM City Iloilo. Yo, sure. Bawi na lang tayo, binigay naman natin lahat. Check. At bago tayo Okay, judges. Isa ako sa bumoto kay JD. Binigay ko yung round 1 kay... Meron pa tayong special performance. 2, binigay ko kay JD. Gusto ko ibigay Kuha lang kayo ng alak nyo, balik kayo agad. round 3. So, isipin natin tayo siya. Pero siguro yung overall lang mas denominate ni JD kasi kay Castillo. Kaya binigay ko kay JD. Congrats JD. Solid pa rin Castillo. Yeah. Yun, para sa akin, round 1 Castillo, round 2 JD, round 3 Castillo. Kung jokes pati rebuttals, JD yun. Kung sa teknikalan pati sa sakit ng punchline si Castillo. Pero para sa akin dahil battle up to, mas labang talaga yung masasakit yung mga suntok. Kaya para sa akin, Castillo. Yun, din ako nahulog. Binoto ko si JD, round 1 at round 2. Yung round 3, medyo nabitin ako sa kanya pero maganda pa rin, nagre-rebat siya sa gitna, so parang malaro niya pa rin ng ayos. Overall, kung JD. Isa ako sa bumoto kay Castillo. Round 1, binigay ko kay Castillo. Plus points yung... Predicted. Parang na-predict niya. Tama. Na round 1 ni Tama yun. JD. Yung round 2 ni JD, tingin ko yung pinakamalakas niya, yung momentum niya talaga nagawa niya dun. Sa round 3, nakulangan lang ako kay JD ng lines feeling ko may mga hindi siya nasabi, hindi niya natapos yung round 3, tapos halatang freestyle na yung dinugtong niya. Binigay ko kay Castillo yun, 1-2, kaya Castillo ako sa battle. Okay. Binoto si JD. Round 1 para sa akin, hindi masyadong naging effective yung pagpe-predict ni Castillo dun sa rounds ni JD. Pero binigay ko kay JD ng bahagya dahil sa dominance na pinakita niya sa aggression. Pero wala masyadong tumatak na linya sa akin pareho sa round 1 nila. Round 2 naman, focus na sa personal si Castillo. While si JD naman, parang yun yung pinaka parang dominating round niya. Yung mga impromptus niya, yung nagsagip sa round 1 niya tsaka round 2 niya, dun talaga nabasag niya yung pinaka game plan ni Castillo. Round 3 nakulangan naman ako kay JD, though may mga pumasok naman siya impromptus pero sobrang ikli ng round niya. Binigay ko yung kay Castillo kasi sobrang sakit naman ng personals niya about dun sa anak. Pero boto ko overall JD. So ayun, no, sila magkaiba ngayon yung vote kasi para sa akin hindi ko masyado na feel yung personals ni Castillo sa battle, unlike sa mga personals ni JD sa round 3, no. So magkaiba si Sinyo, alam ko si Sinyo tsaka si Lax, about sa personals minention nila na masakit, pero ayun, ang galing, dikit yung battle, anyone's game pala yung battle na to, no. Pero
ang pinaka nakakatuwa dyan is nakaka-anim na tayo agad sa isa buhay 2023. So 2 battles na lang sa first round ng tournament, mag-move na tayo ulit sa second round. So nakakatuwa lang kasi ang bilis, feeling ko ang bilis natin, pang-anim na agad. Yung pang-7 at pang-8, actually dapat iisa pa ako kasi maaga pa naman, pero pahinga muna ako. So, tignan natin after ko magpahinga, baka umisa pa tayo, no? Kasi may pasok pa bukas. Let's see. Pero pag hindi na makagawa, bukas na lang. So ayun, kita-kits tayo sa next na review. I think Ultimate vs G-Clown na, kita nyo naman sa background. Ultimate, G-Clown, tsaka Sayad Invictus na lang yung natitirang battle sa isa buhay. First round 2023, then second round na tayo agad. So ayun, kita-kits tayo sa next na review. Peace out.